Marshall Peak, Kabanata 5901. Hindi na masama. Ang klasifikasyon ng Black Ink Clan ay iba sa human race. Ang human race ay umasa sa kanilang cultivation level realm, at bagamat ang Black Ink Clan ay umasa din sa kanilang lakas upang ay classify ang kanilang mga sarili, ang division sa ibaba ng feudal lord ay medyo pangkalahatan. Halimbawa, ang low-grade Black Ink Clan ay binubuo ng lahat ng Black Ink Clan na katumbas ng low rank ng human race, habang ang high-grade Black Ink Clan ay tumutugma sa mid-rank ng human race. Kapag ang paglilinang ng isang tao ay umabot sa antas ng feudal lord, sila ay mahihiwalay sa iba't ibang ranggo, na tumutugma sa 7th grade human race, ang territory lord ay tumutugma sa 8th grade, at ang royal lord ay katumbas ng 9th grade. Para sa mga mas mababa sa low-grade Black Ink Clan, lahat sila ay sari-saring mga sundalo. Sa pangkalahatan, ang ganitong Black Ink Clan ay isinilang kamakailan mula sa Black Ink Nest at walang gaanong kakayahan para sa paglaki. Sa bawat labanan sa pagitan ng human race at Black Ink Clan, ang mga sari-saring sundalong ito ang higit na namatay. Sila ang kanya na kumpi ng Black Ink Clan, at ang kanilang pagkamatay ay uubusin ang lakas ng human race. Kasabay nito, ang Black Ink strength na tumagas mula sa kanilang mga katawan pagkatapos ng kanilang pagkamatay ay lilikha ng isang kapakipakinabang na kapaligiran para sa hukbo ng Black Ink Clan. Hindi alam ni Li Wuyi kung gaano kalakas ang buong hukbo ng Black Ink Clan na sumugod mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Kung tutusin, hindi niya ito masyadong maimbestigahan, ngunit mula sa impormasyong nakalap niya, ang kabuuang lakas ng hukbo ng Black Ink Clan na ito ay marahil ang pinakamalakas na nakita ng human race, dahil sa loob ng hukbong ito, mayroong isang aura na maaaring yumanig sa langit at magpagalaw sa lupa. Kahit sa malayo, malinaw na nararamdaman ito ni Li Wuyi. Walang alinlangan na ito ang aura ng pseudo-royal lords ng Black Ink Clan. May royal lord ba? Tanong ni Yang Kai. Umiling si Li Wuyi. Hindi ako sigurado. Dahil hindi makontrol ng pseudo-royal lords ang kanilang sariling lakas, hindi nila mapigilan ang kanilang mga aura, ngunit kaya ng mga royal lords, kaya kahit na mayroong royal lord sa Black Ink Clan army na ito, hindi magagawa ni Li Wuyi na ma-detect sila. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Yang Kai. Magtago kayong mabuti, titignan ko. Agad na tumango si Li Wuyi. Kung gayon, mag-ingat ka. Alam na alam niya ang mga kakayahan ni Yang Kai, kaya walang dapat ipag-alala. Bilang karagdagan, sa tulong ng natal divine ability ng Thunder Shadow, masasabing walang sino man sa mundong ito ang mas angkop na kumuha ng impormasyon kaysa kay Yang Kai. Sa susunod na sandali, inactivate niya ang natal divine ability ng Thunder Shadow at itinago ang kanyang figure at aura habang lumilipad siya patungo sa mabilis na pagsulong ng Black Ink Tide. Mula sa malayo, ang Black Ink Tide na ito ay napakalawak, at pagkatapos lapitan ito, mararamdaman ng isa ang karelagan nito. Ilang sandali pa, dumating si Yang Kai sa gilid ng hukbo ng Black Ink Clan, 10,000 kilometro lang ang layo. Ang distansyang ito ay talagang medyo malapit, ngunit isang ligtas na distansya. Bago malaman kung ang hukbo ng Black Ink Clan na ito ay may isang Royal Lord Master o wala, ito na ang limitasyon. Kung magpapatuloy siya sa pasulong, kahit na sa suporta ng natal divine ability ng Thunder Shadow, maaaring maging mapagbantay ang Black Ink Clan. Mabilis na dumaloy ang Black Ink Tide sa larangan ng pangitain ni Yang Kai, dahilan para lihim siyang nagulat. Mula sa malayo, alam lang ni Yang Kai na maraming pseudo-royal lords sa hukbong ito ng Black Ink Clan, ngunit mahirap tansyahin ng eksakto kung ilan sila. Gayunpaman, sa ganoong kalayuan, malinaw na nararamdaman ni Yang Kai ang mga ito. Mayroong halos 300 pseudo-royal lords. Sa hukbong 10 milyon at 300 pseudo-royal lords, ang ratio na ito ay maihahambing sa tuktok ng No Return Pass. Hindi lamang nagkaroon ng pseudo-royal lords, ngunit mayroon ding maraming innate territory lords at maging ordinaryong territory lords, pati na rin ang malaking bilang ng feudal lords. Hindi man lang nakita ni Yang Kai ang pagkakaroon ng low-grade Black Ink Clan mula sa hukbong ito ng Black Ink Clan, lahat sila ay nasa itaas ng high-grade Black Ink Clan. Ang pagtuklas na ito ay nagpalubog sa kanyang puso. Ang hukbo ng Black Ink Clan na nasa harapan nila ay matatawag na elite army, ang pinaka-elite na hukbo na nakita ng human race. Kahit na ang nasa No Return Pass ay hindi may kumpara. May Royal Lord ba? Patuloy na nagmamasid si Yang Kai. Ang dahilan kung bakit siya pumunta dito ng personal upang siyasatin ang sitwasyon ay dahil gusto niyang maunawaan ang bagay na ito. Ang bagay na ito ay pinakamahalaga sa kinabukasan ng human race. Kahit na ang mga aura na ibinubuga ng pseudo-royal lords ay halos kapareho ng sa mga tunay na royal lords, kung pagmamasdan ng mabuti, makikilala pa rin nila ang ilang bakas.
Sa mga tuntunin ng lakas ng kanilang mga aura, ang Pseudo-Royal Lord at ang Royal Lord ay halos pareho, ngunit ang aura ng Pseudo-Royal Lord ay lubos na nag-iba-iba, hindi tulad ng mga tunay na Royal Lords. Para sa isang tulad ni Yang Kai, na madalas na nakikipag-ugnayan sa Royal Lords at Pseudo-Royal Lords, natural lang para sa kanya na makilala sila sa isang sulyap. Ilang 10,000 kilometro ang layo, napanatili niya ang parehong bilis ng hukbo ng Black Ink Clan, na patuloy na nagmamasid. Pagkatapos ng kalahating araw, sa wakas ay natapos na ni Yang Kai ang kanyang inspection, ngunit wala siyang mahanap na bakas ng isang Royal Lord. Hindi pa rin nakatitiyak, itinigil ni Yang Kai ang distansya sa pagitan niya at ng hukbo ng Black Ink Clan at sadyang naglabas ng bakas ng kanyang aura upang matiyak na kahit na napansin ng isang Royal Lord ang aura na ito, may tatago niya agad ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagpahinga si Yang Kai. Maaari niyang kumpirmahin na ang hukbo ng Black Ink Clan na ito ay walang tunay na Royal Lord, dahilan upang siya ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Sa hitsura nito, ang sitwasyon ay hindi kasing sama ng naisip niya. Ang Primordial Heaven Source Grand Restriction ay hindi pa ganap na gumuho. Dahil kung ang Primordial Heaven Source Grand Restriction ay tuluyang bumagsak, ang Black Ink Clan ay hindi magpapadala ng Pseudo-Royal Lord, kundi isang tunay na Royal Lord. Ang katotohanan na walang tunay na Royal Lord sa gitna ng 10-10 milyong hukbo ng Black Ink Clan dito ay walang alinlangan na nagpatunay sa puntong ito. Gayunpaman, hindi may kakaila na may mali sa Primordial Heaven Source Grand Restriction, katulad noong nakatakas ang Innate Territory Lords noong nakaraang pagkakataon. Sa pagtingin sa napakalaking Black Ink Tide na dumaraan sa kanya, pinigilan ni Yang Kai ang layuning pumatay sa kanyang puso at tahimik na bumalik. Bagamat maaari siyang maglunsad ng biglaang pag-atake at mahuli ang hukbong ito ng Black Ink Clan na walang bantay, nag-iisa pa rin siya. Kahit na dumating si Li Wuyi at ang iba pang malapit upang suportahan siya, gaano kalaki ang pinsalang may dudulot nila sa hukbong ito ng Black Ink Clan. Gayunpaman, sa sandaling kumilos siya dito, tiyak nakakalat ang balita sa No Return Pass. Sa oras na iyon, ang bentahe ng ang human race ay natuklasan na ang mga paggalaw ng mga Black Ink Clan na pampulakas na ito, ay mawawala. Ang grupong ito ng Black Ink Clan reinforcements ay aabutin ng hindi bababa sa 10 taon bago dumating, kaya hindi na kailangang abalahin sila. Pagbalik sa panig ni Li Wuyi, sinabi ni Yang Kai. Maaantala sa ngayon ang usapin ng pag-set up ng space array. Void Guard, bantayan ang mga galaw ng Black Ink Clan reinforcements na ito. Oo, mataimtim na sagot ni Li Wuyi. Gayun din, mag-iwan ng ilang tao dito upang magpatuloy sa pagsubaybay. Mabilis na naunawaan ni Li Wuyi ang iniisip ni Yang Kai. Nag-aalala ka ba na may iba pang reinforcement ng Black Ink Clan sa kanilang pupuntahan? Sa ngayon, ang human race ay mayroon lamang isang grupo ng mga Black Ink Clan reinforcements, ngunit walang sino man ang makakasiguro na wala nang hihigit pa. Ang pag-iwan sa ilang mga tao dito upang subaybayan ang sitwasyon ay walang alinlangan na isang garantiya. Tumango si Yang Kai. Tama, maliban doon. Kailangan kong pumunta ka sa Primordial Heaven Source Grand Restriction at imbestigahan ang sitwasyon. Kung maaari, nais ni Yang Kai na personal itong imbestigahan, ngunit kahit na ang Void Guard ay naglakbay na ng humigit kumulang 70 hanggang 80% ng daan, ang lugar na ito ay medyo malayo pa rin sa Primordial Heaven Source Grand Restriction. Sa bilis ni Yang Kai, malamang naaabutin siya ng ilang buwan bago bumalik. Tuloy-tuloy pa rin ang laban sa Northern Pass, hindi bale nang mawala siya ng ilang araw. Makokontrol pa rin ni Mi Jinglan ang sitwasyon at bigyan siya ng oras at espasyo upang makabalik sa Spatial Territory, ngunit ang ilang buwan ay masyadong mahaba, kaya mahirap sabihin kung walang maiisip si Mo Naye. Sa loob lamang ng ilang araw, gaano man katalino si Mo Naye, hindi niya akalain na tumakbo na si Yang Kai sa posisyong ito at nakilala ang mga reinforcement ng Black Ink Clan. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng Void Guard ay isang sikreto sa Black Ink Clan. Mabuti. Tumango si Li Wuyi. Mag-ingat sa daan. Babala ni Yang Kai. Bahagyang tumawa si Li Wuyi. Kahit na ang iyong kasalukuyang cultivation ay mas mataas kaysa sa akin, ako ay senior pa rin, kaya huwag mo akong maliitin. Hindi nakaimik si Yang Kai. Hindi ko iyon sinasadya. Alam ko, casual na ngumiti si Li Wuyi. Kung gayon ay aalis muna ako. Pagkasabi nito, inactivate niya ang kanyang teleportation technique at nawala. Pagkaalis niya, nagbigay pa ng ilang tagubilin si Yang Kai sa mga sundalo ng Void Guard bago bumalik sa pinakamalapit na Universe Temple. Maraming mga sundalo ng Void Guard ang lumapit upang batiin siya, at ipinaalam sa kanila ni Yang Kai ang misyon na subaybayan ang sitwasyon sa kalapit na Void, lahat sila ay tumatanggap ng mga utos.
Matapos maayos ang lahat, ginamit ni Yang Kai ang space array para mag-teleport pabalik sa Northern Pass. No Return Pass, nagpatuloy ang labanan. Sa itaas ng No Return Pass, binigyang pansin ni Mona Ye ang bawat banayad na pagbabago sa larangan ng digmaan, na hindi maalis ang mga pagdududa sa kanyang puso. Pagkalipas ng 4 na buwan, ang human race ay muling naglunsad ng pag-atake sa No Return Pass, isang hakbang na lumabag sa itinatag na mga patakaran at tacit na pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang karera. Hindi niya maisip kung ano ang pinagkakaabalahan ng human race, ngunit sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, tila normal ang lahat. Ang human race ay normal na umaatake, habang ang Black Ink Clan ay normal na nagdedepensa, tulad ng mga nakaraang laban. Gayunpaman, naramdaman ni Mona Ye na parang may patong na fog na tumatakip sa kanyang puso. Pagkatapos ng hamog na iyon ay ang katotohanang hindi niya moari, ngunit kahit anong isipan niya, hindi niya ito maalis. Ito ang dahilan ng kakulangan ng impormasyon. Ginamit na ng human race ang Void Guard para pagmasdan ang mga galaw ng mga reinforcement ng Black Ink Clan, ngunit naisip ng Black Ink Clan na naitago nila ng mabuti ang kanilang mga sarili. Kahit na si Mona Ye ay kasing talino ng isang multo, hindi niya akalain na ang human race ay magkakaroon talaga ng isang espesyal na organisasyon tulad ng Void Guard. Bukod dito, matagal nang nagpadala ang human race sa Void Guard para mag-set up ng space array na humantong sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Hindi rin niya akalain na ang dahilan kung bakit inilunsad ng human race ang ikapitong pag-atake na ito ay dahil gusto ni Mi Jinglan na ipaalam kay Yang Kai ang natuklasan ng Void Guard, wala siyang malalim na intensyon. Ang unang impresyon ni Mona Ye ay ang lahi ng tao ay may binabalak, kaya habang iniisip niya ito, mas lumalala ito. Gayunpaman, ang tanging naiisip niya ay ang bagay na ito ay may kaugnayan kay Yang Kai. Dahil pagkatapos magsimula ang labanang ito, si Yang Kai ay nawala ng walang bakas. Sa una, marami sa mga pseudo-royal lords ang lihim na nagbabantay sa kanya nang biglang lumitaw, ngunit pagkaraan ng ilang araw, maraming magagandang pagkakataon para sa mga sneak attack ang lumitaw, ngunit si Yang Kai ay hindi kailanman nagpakita. Walang ideya ang Black Ink Clan kung saan siya nagpunta. Binigyang pansin din ni Mona Ye ang sitwasyon sa Pyryang Pass. Noong nakaraan, tuwing magkakaroon ng malaking labanan, si Yang Kai ay tatakbo sa tabi ni Mi Jinglan upang palihim na makipag-usap sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na rin siya lumilitaw sa Pyryang Pass. Martial Peak, Kabanata 5902. Atakihin ang No Return Pass. Siyempre, kung sinasadya ni Yang Kai na itago ang sarili, hindi sana makikita ni Mona Ye ang anumang bakas niya sa ganoong kalayuan. Ngunit pagkatapos ng ilang araw ng pakikipaglaban, wala pa rin si Yang Kai kahit saan. Anong ginagawa niya? Mula sa pananaw ni Mona Ye, mas hindi niya makita si Yang Kai, mas madali itong isipin. Sa oras na ito, na-teleport si Yang Kai pabalik sa Pyryang Pass ng space array. Hindi kalayuan sa Mi Jinglan, itinago niya ang sarili at nagsimulang ipaliwanag ang impormasyong nakuha niya mula sa paglalakbay na ito. Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Mi Jinglan ay naging sobrang solemn. Ayon sa impormasyong nakalap ni Yang Kai, kapag ang mga elite na Black Ink Clan na reinforcement ay dumating sa larangan ng digmaan at nakipag-ugnayan sa Black Ink Clan sa Northern Pass, ang hukbo ng human race ay hindi na makakalaban. Sa oras na iyon, kung sila ay atakihin ng dalawang puwersa ng Black Ink Clan, ang human race ay nasa mahirap na posisyon. Sa kabutihang palad, ang mga reinforcement ay medyo malayo, kaya aabutin ng hindi bababa sa 100 taon upang maabot ang lugar na ito. Ang higit na nagpasaya kay Mi Jinglan ay ang mga reinforcement ng Black Ink Clan ay walang tunay na Royal Lord. Dahil dito, tama ang haka-haka ni Yang Kai na ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay hindi pa ganap na gumuho. Ngunit walang makapagsasabi ng tiyak kung kailan babagsak ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Sa orihinal, medyo maganda ang OpenSea laban sa No Return Pass, ngunit sa sandaling ito, naramdaman ni Mi Jinglan ang isang madilim na bagyo. Pinunasan ni Mi Jinglan ang kanyang noo, nagtanong si Mi Jinglan. Junior brother, ano sa palagay mo? Tumingin si Yang Kai sa battle line sa pagitan ng dalawang panig at dahan-daang naglabas ng ilang salita. Tapusin ang labanang ito ng mabilis. Hindi napigilan ng mga talukap ni Mi Jinglan ang pagkibot. Kung ganoon, maraming tao ang mamamatay. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Kung mas tumatagal ang labanan dito, mas malaki ang mga nakatagong panganib ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Higit pa rito, pagkaraan ng napakaraming taon, ang bilang ng mga sundalong namatay sa labanan. Kailan hindi gaanong namamatay? Nanatiling tahimik si Mi Jinglan. Alam na alam niya ang kasalukuyang sitwasyon at kung anong uri ng desisyon ang pinakamatino,
ngunit hindi pa rin niya matitiis na gawin iyon dahil alam niyang kapag naglabas siya ng utos na iyon, maraming mga sundalo ang kailangang magbayad ng kanilang buhay. Gaya ng kasabihan, hindi namumuno sa mga sundalo ang kabaitan, alam ni Mijinglan na hindi siya mabait na tao. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng maraming pagkakataon kung saan wala siyang pagpipilian kundi mag-isyo ng walang awa na mga utos, ngunit ang mga utos na iyon ay maaaring lumikha ng pinakamahusay na mga resulta na may pinakamababang gastos. Bawat sundalo na namatay sa larangan ng digmaan ay namatay ng isang karapat-dapat na kamatayan. Bilang Commander-in-Chief ng hukbo na naglabas ng mga utos na ito, si Mijinglan ay nakaramdam ng pagkakasala sa mga namatay na sundalo, ngunit hindi rin siya nakaramdam ng pagkakasala sa buong human race. Ngunit iba ang kasalukuyang sitwasyon. Kung ipapasa ang utos na ito, maaaring mawalan ng milyon-milyong sundalo ang human race. Anong uri ng napakalaking numero ito? Napakabigat nito na kahit ang isang tulad ni Mijinglan ay nahirapang tiisin. Ang Black Ink Tribulation ay hindi mula sa No Return Pass, ngunit sa halip ay ang Primordial Heaven Source Grand Restriction. Bagamat ang human race ay maaaring magpatuloy na mapanatili ang ganitong uri ng opens iba, na gumugugol ng hindi bababa sa 100 taon upang alisin ang Northern Pass, sino ang makakapagsabi kung ano ang mangyayari sa Primordial Heaven Source Grand Restriction sa mga taon na ito? Kung may ilang hindi maibabalik na pagbabago sa Primordial Heaven Source Grand Restriction sa nakalipas na taon, kahit na nakuha ng human race ang No Return Pass, wala itong kabuluhan. Sa oras na iyon, mas maraming tao ang mamamatay. Naunawaan niya ang lahat ng ito, ngunit malinaw na kailangan lang ng 100 taon. Ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi ay nagaganap sa loob ng libu-libong taon, at sa libu-libong taon na ito, mahigit 100 taon na ang lumipas sa isang kisap mata, ngunit sa kritikal na sandaling ito, may nangyaring hindi inaasahan. Maging si Mijinglan, na palaging lumilitaw bilang isang may kultura at pinong ginoo sa harap ng mundo, ay hindi napigil ang magmura sa kanyang puso upang maibsan ang kanyang pagkabigo. Sa ngayon, ang tanging magandang balita para sa hukbo ng human race ay pagkatapos ng 6 na mahusay na labanan sa nakalipas na 10 taon, ang lakas ng Black Ink Clan ay lubhang hangin na. Hindi isinasaalang-alang ang lahat, ang bilang lamang ng mga pseudo-Royal Lord Masters na namatay sa nakalipas na 10 taon ay tataas lamang. Ang pangunahing dahilan nito ay dahil ang unang dalawang labanan ay naging sanhi ng malaking pagkatalo ng Black Ink Clan. Sa mga sumunod na laban, ang Black Ink Clan ay palaging gumagamit ng isang defensive na diskarte, kaya hindi masyadong malaki ang kanilang pagkatalo. Ngunit mayroon pa ring ilang nasawi. Dahil dito, kung talagang nagpasya ang human race na maglunsad ng all-out attack, hindi dapat maging problema ang pagbaba ng No Return Pass. Paano natin haharapin ang Black Ink Giant Spirit God? Tanong ni Mijinglan, pinipigilan ang kanyang magulong pag-iisip. Kung gusto nilang tanggalin ang No Return Pass, hinding-hindi nila magagawang makalibot sa Black Ink Giant Spirit God. Sa loob ng 10 taong labanan, human race man o Black Ink Clan, pinipigilan nila ang tindi ng labanan. Ang Black Ink Clan ay kailangang huminto ng oras at maghintay para sa mga reinforcement na dumating. Nais ng human race na bawasan ang kanilang mga pagkatalo hanggat maaari, ngunit kasabay nito, ayaw nilang palawakin ang sukat ng labanan sa punto kung saan maaaring lumahok ang Black Ink Giant Spirit God. Sa taset na pag-unawa na ito, walang sino man ang madaling gumamit ng kanilang pinakamalakas na trump card. Dahil sa kanilang geographical na kalamangan, ang Black Ink Giant Spirit God ay paminsan-minsan ay magbibigay ng limitadong tulong sa Black Ink Clan. Si Ada-Ataer ay nakatingin lang sa kabila ng Territory Gate. Makikipagtulungan ako kina Ada-Ataer. Hindi ako nangangahas na sabihin na tiyak na mapapatay ko sila, ngunit ang pagsugpo sa kanila ay posible pa rin. Sagot ni Yang Kai. Nang marinig ito ni Mijinglan, lihim siyang tumango. Kung talagang makakamit ni Yang Kai ang gayong tagumpay, ang mga pagkalugi ng human race ay lubos na mababawasan. Kapag inalis ng human race ang Black Ink Giant Spirit God, madali nilang haharapin ito. Senior brother, nakagawa ka na ba ng desisyon? Tanong ni Yang Kai. Matagal na tinitigan ni Mijinglan ang larangan ng digmaan bago mapait na nagtanong. Paano napunta ang mga bagay sa puntong ito? Nanatiling tahimik si Yang Kai. Pagkaraan ng ilang sandali, time na sinabi ni Mijinglan. Ngayon na ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito, magagawa na lamang natin ang lahat. Sa kabutihang palad, hindi siya naging ganap na hindi handa sa mga nakaraang taon. Ang isang kwalipikadong komandante ay kailangang gumawa ng lahat ng uri ng mga pagpapalagay at mga kontra sa panahon ng digmaan.
Hindi inaasahan ni Mi Jinglan na may grupo ng Black Ink Clan reinforcements na magmumula sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction, ngunit nakalkula rin niya kung ano ang gagawin ng human race kung mapipilitin silang manalo sa no-return pass sa maikling panahon ng oras. Ngayong napilitan na siya sa hakbang na ito, ang kailangan lang niyang gawin ay gamitin ang lahat ng dati niyang ideya bilang praktikal na solusyon. Gayunpaman, walang inaasahan na ang pag-atake ng human race laban sa no-return pass ay magsisimula sa huling labanan sa ganitong paraan. Sinabi ni Yang Kai. Dahil iyon ang kaso, pagkatapos ay pupunta ako. Gagawin ko ang aking makakaya para patayin ang mga pseudo-royal lord. Senior brother, mangyaring kumilos ng naaayon. Bahagyang tumango si Mi Jinglan. Sa sumunod na sandali, nawala ang aura ni Yang Kai at bahagyang itinaas ni Mi Jinglan ang kanyang kamay. Ang tagapagbalita na nakatayo sa likuran niya ay humakbang pasulong at magalang na tumawag. Chief Mi. Ang mahinang boses ni Mi Jinglan ay umalangaw-ngaw. Ipasa ang aking mga utos sa iba't ibang sangay. Naging seryoso ang ekspresyon ng Herald habang nakikinig siyang mabuti, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, hindi na nagpatuloy si Mi Jinglan. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay narinig ng tagapagbalita ang matatag at determinadong boses ni Mi Jinglan. Maghandang atakehin ang Northern Pass. Bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang katulong ni Mi Jinglan na sumusunod sa kanya sa lahat ng oras na ito, natural na naiintindihan ng tagapagbalita ang kahulugan ng utos na ito. Ang kanyang ekspresyon ay agad na naging mahigpit, at bagamat siya ay napuno ng pagkabigla, hindi siya nag-atubiling ipadala ang mga utos na ito sa lahat ng sulok ng larangan ng digmaan. Bilang isang kwalipikadong tagapagbalita, hindi niya kailangang kwestiyonin ang desisyon ng commander. Ang kailangan lang niyang gawin ay ipasa ang utos ng commander upang ang lahat ng upper echelons ng human race ay makatanggap ng utos na ito nang walang pagkakamali. Matapos gawin ang lahat ng ito, ang 7th grade heaven opening realm na ito ay itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa kailaliman ng larangan ng digmaan, para lamang makita ang ilang maliksi na human race battleships na pabalik-balik, pati na rin ang isang kalangitan na puno ng secret techniques at ang kinang ng mga artifact. Kinuyang niya ang kanyang mga kamao at sumaludo. Chief Mi, gusto kong lumahok sa labanan. Sa lahat ng oras na ito, siya ang may pananagutan sa pagpapasa ng mga utos para kay Mi Jinglan. Personal niyang nasaksihan ang mga sundalo ng human race na itinaya ang kanilang buhay at namamatay sa larangan ng digmaan habang wala siyang kapangyarihan na gumawa ng anuman. Alam din niyang walang kinalaman sa kanya ang pagbagsak ng mga sundalo. Isa lang siyang sugo na nagpasa sa utos ni Chief Mi. Kung tungkol sa mga nasawi at kahihinatnan ng naturang utos, ano ang kinalaman nito sa kanya? Gayunpaman, palaging may ilang bagay sa mundong ito na mahirap kalkulahin, tulad ng ang puso ng tao. Sa bisperas ng pinakamalupit na labanan na magsisimula na, nagpa siya ang tagapagbalitang ito na sundin ang kanyang puso at gawin ang kanyang tanging kahilingan sa human race commander na ito. Hindi man lang lumingon si Mi Jinglan, naglabas lang ng isang salita. Matutupad. Ang tagapagbalita ay yumuko bilang pasasalamat. No return pass, nakasimangot si Mona Ye habang pinagmamasdan ang larangan ng digmaan. Ang kanyang paglilinang ay makapangyarihan at ang kanyang divine sense ay malawak, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang sitwasyon ng buong larangan ng digmaan sa isang solong pag-iisip. Sa nakalipas na ilang taon, bihira siyang lumaban upang lumaban, at salamat sa kanyang pamumuno na nagawang itaboy ng Black Ink Clan Army ang human race sa pinakamaliit na halaga. Ang dakilang labanan na ito ay hindi naiiba sa mga nauna. Ang mga pag-atake ng human race ay hindi mainit o malamig, malinaw na nagpapahiwatig na gusto nilang unti-unting mawala ang lakas ng Black Ink Clan, kaya kahit na ilang araw na ang nakalipas mula nang magsimula ang labanan, ang mga pagkatalo na dinanas ng Black Ink Clan ay katanggap-tanggap pa rin. Tungkol naman sa human race. Mula nang magsimula ang ikatlong dakilang labanan, baliwala ang halagang ibinayad ng human race sa bawat labanan. Ito ay dahil ang Black Ink Clan ay hindi kailanman naisip na gumawa ng anuman sa human race. Sa ilalim ng utos ni Mona Ye, ang lahat ng puwersa ng Black Ink Clan ay nakatuon sa depensa, kaya sa sitwasyong ito, natural na napakahirap para sa kanila na harapin ang malaking pinsala sa human race. Dalawa lang ang abnormalidad. Ang digmaan ng human race sa pagkakataong ito ay nagsimula ng medyo masyadong mabilis, 4 na buwan na lang ang lumipas mula noong huli, sinira ang karaniwang pattern. Bilang karagdagan, nawala si Yang Kai. Dahil napatay niya ang kanyang paraan palabas ng spatial territory, walang bakas sa kanya. Ito ay isang napakakakaiba at hindi pa nagagawang kaganapan.
Sa mga nakaraang laban, palaging mauubusan si Yang Kai para atakihin ang Pseudo-Royal Lords, na pinipilit si Dialuo at ang Pseudo-Royal Lords na pinamunuan niya na sumugod para tumulong. Ngunit sa pagkakataong ito, pagkatapos ng maraming araw, hindi pa rin siya kumikilos. Hindi man lang mahulaan ni Mou Naye kung ano ang ginagawa ni Yang Kai sa sandaling ito. Ang ganitong uri ng hindi kilalang dahilan ay napuno ng pagkabalisa ang puso ni Mou Naye. Pagkatapos ng lahat, ito ay si Yang Kai, na palaging kumikilos ng may matinding pamamaraan. Habang iniisip niya ito, isang malakas na aura ang biglang sumabog mula sa isang lugar sa larangan ng digmaan. Nanginginig ang puso ni Mou Naye habang ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyong iyon, at nakita niya ang isang napakalaking ilog na tumatawid sa kawalan na parang latigo patungo sa isang larangan ng digmaan. Martial Peak, Kabanata 5903. Palibutan ang kaaway. Naramdaman ng pamilyar ngunit malakas na aura na ito, si Mou Naye ay unang natuwa, pagkatapos ay nabigla. Ang ikinatuwa niya ay sa wakas ay nagpakita na si Yang Kai. Nagtago siya sa mga anino sa lahat ng oras na ito at wala man lang nagawa. Sa kabaligtaran, nagdulot siya ng matinding pressure sa Black Ink Clan. Kung talagang ipinakita niya ang kanyang sarili, magagawa siya ng Black Ink Clan, kaya nang mapansin niya ang aura ni Yang Kai, sa wakas ay lumuwag ang puso ni Mou Naye. Ang ikinagulat niya ay ang target na pinili ni Yang Kai sa pagkakataong ito ay si Mo Yu, isang veteranong Royal Lord. Pagkatapos ng napakaraming laban, nakagawa si Yang Kai ng ilang galaw, ngunit sa bawat oras na kumilos siya, ang kanyang target ay isang Pseudo-Royal Lord powerhouse. Sa pag-asa sa kanyang hindi mahuhulaan na mga pamamaraan at sa kakaibang Great Dao River, ang Pseudo-Royal Lord powerhouse na kanyang na-target ay bihirang makatakas, maliban kung si Dialuo ay dumating sa kanilang pagsadyap sa oras. Masasabing halos kalahati ng Pseudo-Royal Lords na nahulog sa larangan ng digmaan sa nakalipas na ilang taon ay direkta o hindi direktang nauugnay sa kanya. Halos mag-isa niyang pinatay ang powerhouse sa antas ng Pseudo-Royal Lords. Hindi pa siya kailanman gumawa ng aksyon laban sa isang tunay na Royal Lord, lalo na't si Mo Yu ang pinaka-senior na Royal Lord sa Black Ink Clan. Biglang umikot ang mga talukap ng mata ni Mou Naye nang maramdaman niyang nabaliw si Yang Kai para gumawa siya ng ganoong kalokohang galaw. Agad siyang sumigaw. Dialuo. Walang tugon, ngunit sa sandaling lumitaw si Yang Kai, pinamunuan siya ni Dialuo ng isang dosina o higit pang Pseudo-Royal Lords patungo sa kanya sa napakabilis na bilis. Matagal nang naging pamilyar si Dialuo sa pagmamadali upang iligtas ang kanyang mga angkan. Sa bawat laban, pangungunahan niya ang isang dosina o higit pang Pseudo-Royal Lords upang pigilan ang mga galaw ni Yang Kai, kaya hindi na kailangang bigyan siya ni Mou Naye ng anumang mga tagubilin. Sa kabilang banda, halatang nabigla si Mo Yu nang biglang tambangan. Bago ito, siya ay lumalaban kay Luo Tinghe ng mag-isa, ang ikatlong 9th grade human race na kalaban na kanyang nakalaban sa loob ng 10 taon. Kung ikukumpara sa hindi sumusukong ugali ni Xiang Shan, at sa katapangan ni Wei Junyang, iba siya. Si Luo Tinghe, na isinilang sa Yin Yang Heaven, ay nakapaglansad ng isang serye ng mga katangi-tanging secret technique na parang hangin sa tagsibol at ulan, na nagdulot kay Mo Yu ng labis na panlulumo. Kahit na mas matibay ang kanyang pundasyon kaysa kay Luo Tinghe, mahirap para sa kanya na manig. Simula pa lang ng laban nila hanggang ngayon, pantay-pantay sila. Ang sentido ng Royal Lord ay lubhang matalas, at kahit na ginamit ni Yang Kai ang natal divine ability ng Thunder Shadow, mahirap para sa kanya na ganap na itago ang kanyang mga galaw. Maaaring hindi mabantayan ng Pseudo-Royal Lords ang kanyang palihim na pag-atake, ngunit kaya ni Mo Yu. Sa katunayan, bago inilunsad ni Yang Kai ang kanyang palihim na pag-atake, naramdaman na ito ni Mo Yu. Sa makatuwid, nang makita niyang lumitaw si Yang Kai, nabigla lang siya saglit bago siya tumugon ng naaangkop. Ang napakaraming halaga ng Black Ink Strength ay biglang umatras at naging isang hadlang sa paligid niya. Lumapag ang pag-atake ni Luo Tinghe, na naging sanhi ng matinding panginginig ng kanyang katawan, ngunit hindi ito nakapagdulot ng anumang pinsala. Ang Space-Time River ni Yang Kai ay dumaloy patungo kay Mo Yu sa tamang oras, at nilamon siya. Si Mo Yu ay hindi nagpakita ng kahit katiting na intensyon na lumaban at malamig na tinitigan si Yang Kai, tulad ng ginawa ng Black Ink Clan nitong mga taon, na itinutulak ang kanilang mga kakayahan sa pagtatanggol sa limitasyon. Ang rumaragasang alon ay hamampos sa katawan ni Mo Yu, na naging sanhi ng walang tigil na pabago-bago ng kapangyarihan ng kanyang dakilang Dao. Inilapat din ni Luo Tinghe ang kanyang lakas sa parehong oras, pinagsama ang lakas ng dalawang 9th grade master, na naging sanhi ng mabilis na paglubog ni Mo Yu sa Space-Time River. Sa loob ng ilog, isang mabangis na undercurrent ang biglang lumundag.
Si Moyu ang gumagamit ng sarili niyang lakas para pukawin ang gulo at bambahin ang 3,000 Great Daos ni Yang Kai. Ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang sitwasyong ito ay natural na pumasok si Yang Kai sa Space-Time River at gamitin ang kanyang geographical na kalamangan upang makisali sa isang matinding labanan kay Moyu. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi magiging mahirap para sa kanya na patayin ang nakulong na si Moyu. Pero hindi niya ginawa. Kung gusto niyang patayin ang Royal Lord, magagawa niya ito 10 taon na ang nakakaraan, ngunit ang pagpatay sa isang Royal Lord lang ay hindi masyadong nakakatulong sa pangkalahatang sitwasyon. Ang pinakamahalagang puwersa sa Black Ink Clan ngayon ay ang Pseudo-Royal Lords pa rin. Nandito na sila. Hindi pinansin ni Yang Kai ang mga vibrations ng kanyang Great Dao at sumigaw ng mahina. Iwan mo sa akin. Tumugon si Luo Tinghe at marahang itinuro ang kanyang daliri patungo sa kawalan. Ang kapangyarihan ng Yin Yang Great Dao ay kumalat at naging isang higanting Yin Yang fish pattern, na bumabalot kay Dia Luo at sa 12-12 ng Pseudo-Royal Lords na sumugod para tulungan si Moyu. Habang dahan-daang umiikot ang isda ng Yin Yang, para itong may sariling buhay. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ng paghila ang biglang dumating mula sa kawalan, na naging sanhi ng pagkaligalig ng grupo ng mga powerhouse ng Black Ink Clan. Maraming secret techniques ang inilabas, at ang mga master ng Black Ink Clan na pinamumunuan ni Dia Luo ay malapit ng magsanib puwersa para makawala sa pagpigil na ito nang dumating si Yang Kai. Walang nakakita kung paano siya gumalaw, ngunit nang bigla siyang lumitaw sa likod ng isang Pseudo-Royal Lord kasama ang kanyang Asher Dragon Spear, hindi man lang napansin ng Pseudo-Royal Lord na ito. Hinawakan ni Yang Kai ang kanyang sibat gamit ang isang kamay at itinaas ang isang palad sa kabilang kamay, walang awa na iniunday ito sa direksyon ng Pseudo-Royal Lord. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagiba-iba na parang may naputol. Biglang nagbago ang ekspresyon ng Pseudo-Royal Lord na ito, dahil sa sandaling bumagsak ang palad ni Yang Kai, biglang naputol ang koneksyon niya sa dalawa pang Pseudo-Royal Lords. Sa kanilang koneksyon na nawasak, ang battle formation ay nawasak. Mag-ingat ka. Habang umaatungal si Dia Luo sa kanya, biglang napagtanto ng Pseudo-Royal Lord na isang malaking sakuna ang sumapit sa kanya. Mabilis siyang tumalikod at sumuntok, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang patuloy na lumalawak na dulo ng sibat. Sa anumang kaso, isa pa rin siyang Pseudo-Royal Lord Powerhouse. Sa pagharap sa ganoong krisis, hindi siya natarante at sa halip ay ginamit ang kanyang kamao upang hampasin ang Asher Dragon Spear. Kasabay nito ang pagtagilid ng ulo para maiwasan ang nakamamatay na suntok na ito. Gayunpaman, dito nagtatapos. Dahil nasa Yin Yang pattern area, ang kanyang mga galaw ay pinaghigpitin, at siya ay na-target ni Yang Kai, kaya paano siya magkakaroon ng magandang wakas. Ang huling nakita nitong Pseudo-Royal Lord sa kanyang paningin ay ang mahabang sibat na lumilipad patungo sa kanya. Habang bumuhos ang dugo ng ulan, nawala ang aura ng Pseudo-Royal Lord. Sumunod ay ang pangalawa at pangatlo. Ang iba pang dalawang Pseudo-Royal Lords na bumuo ng battle formation sa kanya ay halos agad na sumunod sa kanyang mga yapet. Hanggang sa sandaling ito na isang serye ng mga secret technique mula sa lahat ng direksyon ang tumama kay Yang Kai, ngunit sa oras na gumuho ang kanyang figure, nasa kabilang panig na siya. Kaharap ang tatlo pang Pseudo-Royal Lords na nasa battle formation, ginawa rin niya. Mangarap ka, muling umungal si Dia Luo, ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang subukang iligtas si Yang Kai, ngunit isang figure ang biglang lumitaw sa kanyang harapan at hamarang sa kanyang dinadaanan. Sa pamamagitan ng isang hampas ng palad na naglalaman ng mapangwasak na kapangyarihan, naging seryoso ang ekspresyon ni Dia Luo at hindi siya nang ahas na magantala, kaagad na sumugod upang harapin ang pag-ataking ito. Sa mga tuntunin ng pundasyon, si Luo Tinghe ay mas mababa kaysa kay Moyu, isang matandang Royal Lord, ngunit mas malakas pa rin siya kaysa kay Dia Luo, na napromote lamang bilang Royal Lord sa loob ng ilang taon, kaya madali para sa kanya na labanan siya. Sa kanyang pagpigil kay Dia Luo, agad na pinakawalan ni Yang Kai ang kanyang Space Principle, na naging sanhi ng pag-freeze ng paligid habang ang malaking bilang ng mga sundalong Small Stone Rays ay lumitaw mula sa manipis na hangin, na nakapalibot sa lugar na ito. Sa isang iglap, lahat ng mga master ng Black Ink Clan, kasama si Dia Luo, lahat ay nagsusuot ng nakakatakot. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang Sun and Moon Mark sa likod ng kamay ni Yang Kai, at ang napakaraming sundalo ng Small Stone Rays ay nagsimulang magbuga ng dilaw at asol na liwanag na mabilis na naging isang nakakasilaw na araw bago sumabog. Habang kumukupas ang liwanag, nawala ang mga figure ng ilang Pseudo-Royal Lords sa larangan ng digmaan, na napalitan ng madugong ambon. Ang mga nakaligtas na Pseudo-Royal Lords ay lahat ay may mahinang aura at wala na sa kanilang rurok.
Si Yang Kai ay sumugod gamit ang kanyang sibat, ang aura ng kamatayan ay agad na bumabalot sa pseudo-royal lords na ito. Sa kabilang banda, nagulat si Luo Tinghe habang nakatitig sa tumatakas na figure at nakakunot ang noo. Mabilis siyang tumakbo. Sa sandaling makita niyang ipinatawag ni Yang Kai ang hukbo ng Small Stone Race, tiyak na ginamit ni Dia Luo ang kanyang secret technique para makatakas. Wala nang panahon si Luo Tinghe para pigilan siya. Malinaw na ang paggamit ng secret technique na ito ay gagastos ng malaking enerhiya kay Dia Luo. Hindi na pinansin ni Luo Tinghe si Dia Luo, na tumatakas, tumalikod at nakipagsanib puwersa kay Yang Kai para patayin ang pseudo-royal lords na nasugatan ng purifying light. Sa ganitong mga kalagayan, paano magiging kalaban nila ang pseudo-royal lords? Ang kanilang mga aura ay sunod-sunod na nawasak, ngunit ang mga kontra-atake ng pseudo-royal lords bago ang kanilang kamatayan ay hindi dapat maliitin. Ang bawat pseudo-royal lord, alam na sila ay tiyak na mamamatay, ay nagpakita ng kanilang pangwakas na katatagan, na naging sanhi ng parehong sina Yang Kai at Luo Tinghe na hindi maiiwasang magdusa ng ilang mga pinsala. Sa partikular, ang Great Dao na kapangyarihan ni Yang Kai ay biglang nagbago, hindi dahil ginagamit niya ang sarili niyang Great Dao para patayin ang kanyang mga kaaway, ngunit dahil binomba ang Space-Time River. Pagkatapos harapin ang lahat ng pseudo-royal lords, sumigaw si Yang Kai. Ipaubaya ko ito sa iyo. Sa isang kisap mata, isang figure ang sumugod palabas mula sa Space-Time River. Ito ay walang iba kundi si Mo Yu, na nilamon ng Space-Time River kanina. Bagamat siya ay nakulong nito, si Mo Yu ay hindi nasugatan, ngunit ang kanyang aura ay bahagyang mas maganda kaysa dati at hindi nakaapekto sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Nang makita ang kahabag-habag na eksena sa kanyang harapan, naging malamig ang ekspresyon ni Mo Yu, ngunit bago pa niya magawa ang anumang bagay, sumugod si Luo Tinghe patungo sa kanya at muling nakipag-away ang magkabilang panig sa isang matinding labanan. Si Yang Kai, sa kabilang banda, ay hindi man lang siya tinitigan. Sa pamamagitan ng isang kumpas ng kanyang kamay, ang Space-Time River ay parang latigo sa kanyang kamay habang siya ay nawala sa kawalan. Hindi niya sinalakay si Mo Yu kasama si Luo Tinghe. Maliban kung ibinunyag ni Yang Kai ang kanyang tunay na lakas, hindi magiging madali ang pagpatay sa isang matandang Royal Lord. Higit pa rito, kumpara sa pagpatay kay Mo Yu, na isang mahirap na basagin, magiging mas maginhawang palihim na atakehin ang mga pseudo-royal lords. Northern Pass, mamumutla ang mukha ni Mo Naye. Hindi niya inaasahan na ang kanyang diskarte laban kay Yang Kai ay madaling masira. Ang palihim na pag-atake ni Yang Kai kay Mo Yu ay wala talagang magagawa sa kanya. Ang tunay niyang layunin ay si Dia Luo at ang pseudo-royal lords na pinamunuan niya. Ito ang mga hadlang na bumabagabag sa kanya, na nagpapahirap sa kanya na ipakita ang kanyang buong lakas. Sa isang simpleng pag-atake ng pagkubkob, maliban kay Dia Luo na nakatakas, ang 12-12 ng pseudo-royal lords ay pinatay ni Yang Kai at Luo Tinghe. Medyo nagbago ang sitwasyon. Naramdaman ito ni Mo Naye. Noong nakaraan, hindi pa nakagawa ng ganoong bagay si Yang Kai. Sa mga nakaraang laban, nagawang pigilan ng grupo ng mga master ng Black Ink Clan na pinamumunuan ni Dia Luo si Yang Kai, kaya nahihirapan siyang ipakita ang kanyang buong lakas. Ngunit sa hitsura nito, palaging may kakayahan si Yang Kai na kumawala mula sa kontrol ni Dia Luo at ng iba pang master ng Black Ink Clan, kaya lang wala siyang pagpipilian. Ano ang naging dahilan upang ipakita niya ang kanyang mga pangil? Sir, si Dia Luo, na tumakas pabalik sa No-Return Pass, ay dumating sa harap ni Mo Naye, puno ng kahihiyan ang kanyang mukha. Wala siyang lakas ng loob na harapin si Yang Kai ng mag-isa, kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin ngayon. Martial Peak, Kabanata 5904. Palitan. Hanggang ngayon, hindi man lang naisip ni Mo Naye ang katotohanan na ang lakas ni Yang Kai ay hindi na pareho. Ito ay dahil alam na alam niya kung gaano kahirap para sa powerhouse ng human race na linangin. Kung mas malakas ang isang human race cultivator, mas kailangan nilang maipan ang kanilang lakas ng paunti-unti sa loob ng mahabang panahon. Mula noong sinaunang panahon, walang sino man ang nakaabot sa 9th grade tulad ni Yang Kai, at umabot sa ganoong antas sa loob ng wala pang 1,000 taon. Higit pa rito, pagkatapos maglunsad ang human race ng todong pag-atake sa Northern Pass, itinatago ni Yang Kai ang kanyang lakas. Sa bawat laban, ang lakas na ipinakita niya ay nasa antas na dapat taglayin ng isang bagong promote na 9th grade. Kasabay nito, iniiwasan niya ang pakikipag-away sa Royal Lords. Mula sa pananaw ni Mo Naye, ang lakas ni Yang Kai ay maaaring bahagyang mas malakas kaysa noong siya ay nakalusot sa mundo ng Universe Furnace, ngunit ito ay isang napaka-normal na paglaki. Bukod dito,
Alam ng lahat na ang lakas ni Yang Kai ay mas malakas kaysa sa mga cultivator ng parehong kaharian, kaya kung hindi sila tunay na lalaban, magiging mahirap malaman ang kanyang tunay na lakas. Sa sandaling ito, kahit na may magsabi kay Mo na Ye tungkol sa tunay na lakas ni Yang Kai, malamang na hindi siya maniniwala sa kanila. Ang ganoong bagay ay simpleng katarantaduhan. Sa larangan ng digmaan, pagkatapos lumitaw si Yang Kai, ang sitwasyon ay sumailalim sa ilang banayad na pagbabago. Bagamat medyo maligamgam pa rin ang pag-atake ng hukbo ng human race, natapos na ng iba't ibang hukbo ang kanilang mga nakatagong kaayusan. Muling lumitaw si Yang Kai sa tabi ni Xiang Shan. Sa kabilang banda, ang mga kalaban ni Xiang Shan ay tatlong pseudo-royal lords na bumuo ng battle formation na sapat na upang labanan si Xiang Shan, isang bagong na-promote na 9th grade. Sa unang dalawang mahusay na labanan, sina Xiang Shan at Mo Yu ay lumaban ng dalawang madugong labanan at magkabilang panig ay dumanas ng matinding pagkatalo. Si Mo Yu ay may kakaibang pamamaraan sa pagpapagaling at sa tulong ng pseudo-royal lord fusion technique, mabilis siyang nakabawi, ngunit hindi ganoon kadali ang pagpapagaling ni Xiang Shan. Kahit na sa tulong ng healing pill, magtatagal pa rin siya para tuluyang makarecover, kaya hanggang ngayon, hindi pa rin ganap na gumaling ang kanyang mga sugat. Sa harap ng tatlong pseudo-royal lord na ito, talagang dehado siya. Sa partikular, noong mga araw na hindi nagpakita si Yang Kai, si Xiang Shan ay napigilan ng tatlong pseudo-royal lord na ito hanggang sa puntong halos hindi na siya makalaban. Gayunpaman, pagkatapos ng biglaang paglitaw ni Yang Kai, nagbago ang sitwasyon. Ang tatlong pseudo-royal lords ay lahat ay nagpigil upang pigilan si Yang Kai na maglunsad ng isang sorpresang pag-atake, na nagpapahintulot kay Xiang Shan na makahinga. Nang biglang lumitaw ang figure ni Yang Kai sa gitna ng larangan ng digmaan, si Xiang Shan, na binalaan kanina, ay naglabas ng kanyang naipon na lakas at naglabas ng mabangis na blade aura patungo sa tatlong pseudo-royal lords. Kumalat ang layuning pumatay, na naging sanhi ng pag-freeze ng paligid. Nagulat lahat ang tatlong pseudo-royal lords. Palagi silang nagbabantay laban kay Yang Kai, ngunit hindi nila naisip na kahit na napakalawak ng larangan ng digmaan, ang killing star ng human race na ito ay talagang target ang war zone na kinaroroonan nila. Talagang malas ito. Nang dumating ang killing star, biglang sumabog muli si Xiang Shan, na agad na nagambala sa ritmo ng tatlong master ng Black Ink clan na ito. Sa isang saglit na panik, napagdesisyonan na ang kanilang kapalaran. Ang mahabang sibat ay parang dragon at ang talom ng talom ay matalim. Ang mga figure ni Yang Kai at Xiang Shan ay nag-cross sa isa't isa tulad ng isang pares ng crossed scissors, na agad na pinutol ang aura ng tatlong pseudo-royal lords. Nang mapawi ang malakas na aura, iniluwa ni Xiang Shan ang isang subo ng dugo at ang kanyang ekspresyon ay naging mas nawalan ng sigla. May ilan pang sugat sa katawan ni Yang Kai. Ito ang mga counter-attacks ng pseudo-royal lords. Halos kasabay nito, isang nakagugulat na aura ang sumabog mula sa kabilang panig ng larangan ng digmaan, na sinamahan ng ilang malalakas na aura. Hindi ang Black Ink Clan Masters ang nalipol, kundi ang 8th grade Human Race Masters. Biglang lumingon si Yang Kai at nakita niya na sa direksyong iyon, mahigit isang dosenang figure ang nag-convert sa isang napakalaking ink tide at pinapatay ang kanilang daan pasulong. Kahit na magsanib puwersa ang 8th grade Human Race Masters, mahihirapan pa rin silang lumaban. Dahil sa dose-dosenang mga figure, mayroong mga bakas ng dalawang Royal Lords, Mo na Ye at Dia Luo, at ang iba ay pawang pseudo-Royal Lords. Halos kasabay ng pagbelang ng tingin ni Yang Kai, tumingin din si Mo na Ye, nagsalubong ang kanilang mga mata, pareho nilang nakikita ang lamig sa mga mata ng isa't isa. Agad na naunawaan ni Yang Kai ang mga intensyon ni Mo na Ye at hindi niya napigil ang purihin siya sa kanyang puso. Mo na Ye, napakawalang awa at determinadong saloobin. Kudlit. Ilang sandali ang nakalipas, nang tumakas si Dia Luo pabalik sa Northern Pass at dumating sa tabi ni Mo na Ye, si Mo na Ye ay agad na gumawa ng isang nakakabaliw na desisyon. Sa ilalim ng kanyang utos, higit sa isang dosenang pseudo-royal lords na nagbabantay sa Black Ink Nest sa lahat ng oras na ito ay lumipad palabas at, sa ilalim ng pamumuno ni Dia Luo at ng kanyang sarili, ay sumugod patungo sa isang larangan ng digmaan. Hindi na niya hinanap si Yang Kai dahil ang paggawa nito ay maaakay lamang sila ng ilong. Ang taong ito ay bihasa sa space great daw at maaaring lumitaw at mawala ng hindi inaasahan, kaya ang paghahanap sa kanya ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Kung gusto niyang gumawa ng inisyatiba, maaari na lang siyang sumuko sa pagdepensa at sa halip ay tumuon sa pag-atake. Kung gusto mong pumatay ng pseudo-royal lord, papatayin ko ang iyong 8th grade at ang iyong 9th grade. Tignan ko kung sino ang unang hindi makatiis at pigilan ang kabilang partido. Palitan ng pagpatay.
Ito ang desisyon ni Mona Ye. Kung gusto ni Yang Kai na maglunsad ng sneak attack, walang makakapidyo sa kanya. Walang kakayahan si Mona Ye na gawin iyon, at nabigo na si Dia Luo. Dahil iyon ang nangyari, hindi niya papansinin si Yang Kai at papatayin ang mga maaari niyang patayin. Pumapatay hanggang sa sumakit ang puso ng human race, pumapatay hanggang sa hindi na nakayanan ng human race. Kahit na ang pseudo-royal lords ay namatay sa labanan, ang kanilang pagkamatay ay magiging katumbas ng halaga, kaysa mapatay ng palihim na pag-atake ni Yang Kai. Kapansin-pansin ang mga resulta. 2 royal lords ang personal na namuno sa isang team ng higit sa 1 dosenang pseudo-royal lords. Ang ganitong lineup ay madaling makalusot sa stalemate, at sa sandaling iyon, hindi bababa sa 28th grade human race masters ang bumagsak. Kahit na ang ganitong uri ng pag-aani ay hindi makabawi sa pagkawala ng 3 pseudo-royal lords, sapat pa rin iyon para masaktan ang puso ng human race. Paano ka pumili? Tinitigan ni Mona Ye si Yang Kai mula sa malayo, tahimik na naghihintay ng kanyang tugon. Ang kanyang mga kamay ay hindi na natiling walang ginagawa habang patuloy niyang pinamunuan ang isang grupo ng mga master ng Black Ink Clan sa susunod na larangan ng digmaan. Saan man siya pumunta, pinutol niya ang lahat na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Hindi nagtagal, nalaman niya ang sagot ni Yang Kai, dahil ang figure ni Yang Kai ay biglang nawala sa kanyang larangan ng paningin, habang si Xiang Shan, na orihinal na nakatayo sa tabi ni Yang Kai, ay lumipad. Ang grupo ng mga master ng Black Ink Clan ay naging mapagmatsyag, ang kanilang makapangyarihang divine senses ay nagwawalis sa lahat ng direksyon upang magbantay laban sa anumang palihim na pag-atake. Gayunpaman, bago dumating si Yang Kai, dumating ang isa pang tao. Bilang isang commander ng hukbo, ang personal na pagkilos ay hindi dapat ipagmalaki. Habang umalangaw-ngaw ang boses na ito, isang figure ang lumutang at marahang iwinagayway ang feather fan sa kanyang kamay, na naging sanhi ng isang malakas na hangin na umihip at ang hangin ay naging isang matalim na talam, na pamunit sa kawalan. Mi Jinglan. Halos kasabay ng paggalaw ni Mona Ye, ginawa rin niya ang kanyang paglipat, ngunit dahil laging nasa labas ng battlefield ang Puryang Pass, medyo huli na. Pagkatapos ng napakaraming taon ng digmaan, bukod sa unang pagkakataong inatake ni Mi Jinglan ang No-Return Pass, hindi na siya muling nakakilos. Kung ikukumpara sa kanyang lakas ng 9th grade, kailangan siya ng human race na pangasiwaan ang pangkalahatang sitwasyon. Gayunpaman, pagkatapos makita ang mga intensyon ni Mona Ye, si Mi Jinglan ay walang pagpipilian kundi ang lumaban, dahil ang bawat 9th grade human race master sa larangan ng digmaan ay may sariling mga kalaban, na nagpapahirap sa kanila na lumipat. Siya lang ang makakapidyo ng bahagya sa mga master ng Black Ink Clan na ito. Gayunpaman, sa harap ng mga panunuya at pag-atake ni Mi Jinglan, pinili ni Mona Ye na huwag pansinin ang mga ito, sa halip ay nakipagsanib puwersa sa iba pang mga master ng Black Ink Clan upang in-neutralize ang kanyang pag-atake, hindi nag-abala na harapin siya habang lumilipad siya patungo sa susunod na larangan ng digmaan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Mi Jinglan. Ang pagiging mapagpasyahan ni Mona Ye ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Tulad ng kung paano hindi napigilan ng Black Ink Clan ang mga galaw ni Yang Kai, ang grupong ito ng mga master ng Black Ink Clan ay hindi isang bagay na kayang hawakan ni Mi Jinglan ng mag-isa. Sa kabutihang palad, sumugod din si Xiang Shan sa sandaling ito at nakipagsanib puwersa kay Mi Jinglan upang pigilan ang ilang puwersa ng kabilang partido. Nagpatuloy ang pagpatay. Sa bawat oras na ang grupong ito ng mga master ng Black Ink Clan ay sumugod sa isang larangan ng digmaan, isang malaking bilang ng mga 8th grade master ang magdurusa. Ang mga 8th grade master na ito ay madalas na bumubuo ng battle formation sa mga taong pamilyar sa kanila at lumalaban sa malalakas na kaaway. Ang isang malaking bilang ng mga reinforcement ng kaaway ay darating at ang balanse sa pagitan ng mga ito ay masisira, na magreresulta sa sakuna. Habang nagpapatuloy ang pagpatay, binibigyang pansin din ni Mona Ye ang mga galaw ni Yang Kai. Dumating na si Xiang Shan, ngunit hindi pa rin nagpapakita si Yang Kai, na naging sanhi ng paglubog ng kanyang puso. Ang pagpatay sa maraming 8th grade human race masters ay nagpahirap din sa kanya na makaramdam ng saya, kaya mas nalaman niya kung gaano kahirap ang sitwasyon. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, dapat ay humarap si Yang Kai upang pigilan siya, ngunit handa si Yang Kai na magpatuloy sa pagkilos na tulad nito upang ipakita ang kanyang lakas, na walang alinlangan na isang problema. Oo nga, ang aura ni Yang Kai ay nagmula sa kabilang panig ng larangan ng digmaan, na sinamahan ng pagkalipol ng mga aura ng 3 pseudo-royal lords. Nakarating na ba sa puntong ito? Kudlit, nanlamig ang puso ni Mona Ye. Naghinala pa siya na may napansin ang human race, kung hindi, bakit pipiliin ni Yang Kai?
Ngunit paano napapansin ng human race? Ito ay ganap na hindi makatwiran. Sa kawalan, ibinuka ni Yang Kai ang kanyang mga labi habang ang kanyang figure ay kumikislap sa paligid, naghahabi sa iba't ibang larangan ng digmaan. Ang Spacetime River ay nagpatuloy sa pagpatay sa isang pseudo-royal lord pagkatapos ng isa, pinalaya ang lahat ng mga 9th grade human race master. Hindi siya nang ahas na mag-antala, dahil sa ganoong sitwasyon, ang bawat paghinga niya ay magreresulta sa pagkamatay ng maraming 8th grade master. Kung gusto niyang pigilan si Mona Ye, ang tanging paraan ay ang magkaroon ng higit pang 9th grade masters na lumaban sa team na pinamumunuan ni Mona Ye. Siyempre, nagawa ni Yang Kai ang parehong bagay sa kanyang sarili, ngunit sa kanyang control sa natal divine ability ng Thunder Shadow, ang kanyang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa pakikipaglaban ng direkta, ngunit sa pag-atake mula sa mga anino. Kitang-kita niya ang pagbagsak ng mga 8th grade master na ito. Ang bawat isa sa mga 8th grade master na ito ay isang bihirang talento ng human race, at bawat isa sa kanila ay nakaranas ng hindi bababa sa libu-libong taon ng cultivation bago nila naabot ang kasalukuyang kaharian. Gayunpaman, sa gayong malupit na larangan ng digmaan, ang kanilang mga pagkamatay ay maaari lamang ilarawan bilang malamig na mga numero. May napansin ba si Mona Ye? Kung hindi, bakit siya personal na lalaban? Bago magsimula ang labanan, naisip na nila ni Jinglan na hindi maliit ang mga matatalo ng human race sa labanang ito, ngunit ngayong nangyayari na ang bagay na ito sa harap mismo ng kanyang mga mata, hindi niya maiwasang makaramdam ng panlulumo. Kinailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para pigilan ang kanyang salpok na pigilan si Mona Ye, lahat ng kanyang galit at depresyon ay nagiging isang malakas na pag-atake ng sibat. Patayin! Patayin! Patayin!